Hi there guys! Happy Halloween sa inyong lahat! Magandang gabi! Katulad ng promise ko sa inyo, pag-uusapan natin ang Encantos. Okay? With the S. Okay, alam niyo ba kung bakit? Meron daw 5 klase ng Encanto na na-discover ng mga iba't ibang tao, yung mga espiritista, yung mga faith healer, yung mga albularyo na tinatawag sa probinsya. Hindi maisip, hindi natin maubos maisip na bakit itong mga klase ng mga tao nito, boy pa sila or, ibig sabihin, what I mean is, meron pa talaga nag-exist na mga ganitong tao. Kung bakit nakakaalam sila nung mga bagay na hindi kayang abutin ng normal na tao. Ibig sabihin, kailangan ng gift para maintindihan mo sila. Kailangan nilang nakakatulong sila doon sa mga tao na nasasaniban, o kaya naman naiinkanto, o kaya naman naliligaw, o kaya sabihin nila nagugustuhan ng engkanto. Pag-uusapan natin na ngayon dito sa Coach Mary Under the Moon. Shoutout ka pala doon sa mga sales lady ng SM na nakakakwentuhan ko, namimili ako ng lipstick, at saka syempre naman shoutout doon sa mga rider natin. Okay, na nakakausap natin doon sa mga petrol at saka sa Shell. Kasi usually mga assignment natin mag-growing, okay, doon sa mga establishment na lalo na ngayon kapaskuhan, di ba, maraming tao. So, nandiyan nagkalat ang mga shoplifter, di ba? Yung mga anak nyo, bantayan nyo mabuti, ha? Okay, kailangan hindi nawawala sa paningin nyo. Pwede sila maglaro, pero kailangan on a distance na nakikita nyo sila. Alright? Okay, so, ipag-pray din natin yung ating mga namatay ng mga kamag-anak. Alright? Sana makatawid na sila. Okay? Makita na nila yung malaking ilaw at yung mabuting kamay ni Jesus Christ para sila ay makaranas na ng ginhawa. Okay? Pagkatapos ng hirap nila dito sa lupa. Alright? So, let's start. Okay, ang una natin kwento, ang engkanto ng manliligaw. Hindi ito yung manliligaw na pupunta sa bahay mo, nagbibigay ng bulaklak. Okay, ang tinatawag nila manliligaw, ito yung maaring hindi mo sila nakikita, pero nakikita mo sila. Nangyayari ito madalas sa probinsya o doon sa mga daan na madidilim. Okay? So that's why, di ba, yung mga lola natin sabihin, umalis ka na madaling araw para habang nagbabiyahe ka, may araw. Kasi pag nawala na ang araw, nakakatakot pasiraan sa daan. Alright? So ito na yun, guys. Ito yung klase ng engkanto na hindi mo nakikita. Paikot-ikot lang sila doon sa daan, yun ay parang pagbabayari nila. Madalas ito doon sa maraming puno. Kasi yung puno, yun yung symbol, yun yung habitat nila, guys. Okay? So, sa kasabihan ng mga lumang tao, yung mga sinaunang ninuno natin, igalang mo ang kapaligiran. Ang mga puno, ang mga nature, di ba? So, ngayon nga may nadidiscover sila ng mga tao na kumakausap ng mga puno at halaman. Napaka-weird, di ba? So, yun pala ay kanilang paniniwala na minsan, babiyahe ka ng gabi, di ba? Tapos, pabalik-balik ka, paikot-ikot ka, hindi ka makarating sa pupuntahan mo. Tapos, sasabihin sa'yo, you have to, SOP na yan, no? Standard Operating Protocol, na pag kami, lumuluwas kami ng malayong probinsya, kailangan meron susundo sa'yo na local or native noong lugar, para hindi para lang i-welcome ka, kundi para i-guide ka doon sa lugar. Kaya nga, di ba, meron tayong tourist guide or meron tayong kahit pa yan ay malayong probinsya natin noong araw at hindi na natin kabisado yung lugar dahil kasi syempre modernization na tayo, modern na yung lugar, marami nang nagbago, may madadaanan ka pa rin na mga puno at mga liblib na lugar. Pag sinabi mo liblib na lugar, wala siyang masyadong nakatira. Alright?
So, paano ba nag-aano itong mga manliligaw na ito? Ito, yung mga nilalang na hindi natin nakikita or pwede magpakita sa atin. Pabalik-balik ka doon sa lugar at saka hindi ka makarating sa pupuntahan mo. Nakakatakot, di ba? So, yun pala, ilang araw pa lang nawawala, ilang oras na kayo nawawala, samantalang 2 oras lang yung biyahe. So, 5 hours na pala kayo paikot-ikot. At syempre, ang ano dyan, ang number 1 sign dyan, umiiyak yung mga bata. Okay, nagre-reklamo sila, nakakaramdam lang sila ng vibration na parang nilalaro kayo. Okay, watch out for your kids. Okay, so ganito yan. Ang sabi nila, para daw maano mo yung manliligaw o yung engkanto na nililigaw ka, okay, ang sabi nila, yung driver daw, dapat mag-iwan siya ng, anong tawag dito, magbaligtad siya ng damit. Okay, yung driver, no, pagbaligtad nyo ng damit, tapos, tawagan siyempre, rationally, you have to call someone na susundo sa inyo kung nasaan lugar kayo. Kasi the native has to, the native, kung kamag-anak nyo, mas maganda mapapagatiwalaan. Okay, sunduin kayo. Huwag na muna kayo umalis doon sa lugar or huwag kayo masyadong maingay. Lalo na yung nagtatapon ng mga basura, guys. Totoo yan. Okay, so igalang nyo, irespeto nyo yung lugar. Yung nabalitaan nyo ba yung isang lalaki na napunta sa dagat, naligo siya, may niliguan siya na ilog, tapos sabi ng mga native doon, huy, wag ka maligo dyan, kasi yan, may nag-aalaga dyan na engkanto. Okay, naligo yung guy, pag uwi sa Manila, na ospital siya, hindi malaman this is a true story, I don't want to tell you kung sino yung tao na yon. Okay, so anyway, nabalita siya sa radio, I think, o sa TV. So pag uwi na sa probinsya, sabi nila nakagat daw ng lamok na kakaiba, hindi na malaman ng doktor kung ano yung sakit niya, and eventually namatay siya. Okay, so that's one of the yung isa sa way kung malalaman mo gaano ba ito, ano ba klaseng kababalaghan ito, diba? So anyway, ito yung basically, ito yung lugar na merong nagmamay-ari. Ang tawag nila parang pababahay nila na wala ka naman makitang bahay, diba? Wala ka naman makita, parang biringan na nararamdaman nila pero hindi nila nakikita kasi nasa ibang dimension dyan, okay? So yun yun. So pag naano ka daw doon, kailangan magpasundo ka doon sa taga-roon, okay? Or magbaligtad ng damit, yung At saka pag nasa-travel kayo, guys, magdala kayo ng asin sa bag. Lalo na yung mga bata, kailangan meron silang isang supot na maliit na asin. Kahit siguro 1/4 cup ng asin, lagay doon sa bag nila. Yun yung paniniwala matatanda, para hindi sila sabuhin ng tik-tik at aswang. Okay, mga entity. Kasi yan yung number 1. Yung iba pa nga, di ba, nagdadala sila ng asin, kalamansi, whatever nakakainin nila, ipapatak nila doon ipapatak nila doon sa pagkain. Malalaman nila kung pagkain ba talaga yan o hindi. So anyway, we have to respect other places kasi they have their own tradition, they have their own culture. Hindi natin pwedeng sabihin, ay, kalokohan lang yan, wala. Kwentong lang yan, kwentong kutsera lang. We have to respect the other places. Okay, para lamang tayong isang ibon na humapon or dumapo sa isang puno na hindi natin bahay. O wala yung pugad natin doon. So, ganun yun. So, ang manliligaw, they will, paulit-ulit ka, pabalik-balik ka, hindi ka makarating sa paroroonan mo. Okay? Yung iba, hindi na sila makita ng mga kaanak nila. Okay? So, or, minsan naman, hindi na, usually, mga 2, isang tao, yung binibitin, pero yung grupo, naliligaw sila. Di ba may mga mountaineers sa Australia, sa ibang bansa, yung mga liblib na pook ng US territory, meron silang parang yung bundok, very miraculous siya, nawawala yung magkakasama. So importante din na huwag kayong maghihiwa-hiwalay, tapos kayo ng red na panyo. Okay, yung red na panyo, nyo yan,
parang ilagay nyo doon sa inyong, di ba meron parang antena yung sasakyan, itali nyo siya. That means that will symbolize that you are a visitor. Okay, so yun. Pagdating nyo sa lugar na hindi nyo pag-aaral, na limlim, na hindi nyo makilala, gusto nyo lang landrin, gusto nyo lang mag-ghost hunting, bigyan nyo yung locals lang kahit anong pagkain. Okay, wag kayo magbibigay ng damit, sabon, cellphone. Alright guys, okay, so ito na yung sinasabi natin na Encanto number 1, akbal liligaw. Liligaw ka. Okay, so ibig sabihin, dumaan ka sa lugar nila, you have to pay respect, huwag kang magtapon ng basura, igalang mo yung nature. Kasi meron mga entity na hindi natin alam. Sabi nga nila, katulad ng dagat, only 30% are being discovered. Well, as much as siguro yung nature, yung mga puno, yung kagubatan, meron mga species na hindi pa na-discover. Alright? Okay, so ang number 2 natin, ang Encantada. Wow! Okay guys. Ito mga lalaki ha. Mahilig sa magagandang babae. Diyos ko, sabi niya, loko, ang ganda niya. Mukha siyang diwata. Alright. Makinig kayong mabuti. Okay. Itong klase ng Encantada nito, o tinatawag nilang diwata. Yung tunay daw na itsura ng diwata, they will attract you with their beauty. Okay? So, madalas, yung Encantada, nananahan siya sa ilong. Sa ilong siya o maraming puno, ganyan. So, makikita mo lang siya, naglalakad siya parang normal na tao. Pero yung kagandahan niya, kakaiba. Pag nakita mo siya, susundan mo siya. Yung pala, dinadala ka na sa ibang dimension, di mo alam. Okay, syempre ikaw mahilig ka sa magandang binata ka or kahit may asawa ka. Gusto mo lang makipagkilala, wala ka na bang mali siya, gusto mo lang magkaroon ng friend. Naganda ka sa kanya. Diyos ko, sunod ka lang sunod. Ang layo mo na pala sa mga kasama mo. So yung Encantada na yon, ang gagawin na daw sa'yo, okay, meron kasi kwento sa amin, okay, hindi ko sasabihin ng probinsya ha. Okay, isang lalaki, nakaratag siya sa balig. Sa probinsya kasi, sa Papag, yung parang kawayan na higaan. Nandun siya sa albularyo, hindi siya maiuwi na magulang na. Nandun lang siya kasi, yung lalaki na yun, may itsura, diba? Okay. So, maaaring kilala yung pamilya nila sa Manila or basta may kaya sila. Mahilig siya sa mga mga girls, alam mo, mga chika babes, yan. So, 3 araw siya doon, natutulog, hindi siya magising. Totoo yan, ha? So, sabi ng albularyo, na-encantada daw siya o na-encanto kasi hindi siya nagigising, 3 araw lang siya. Tapos sabi ng albularyo, naglalakbay daw yung kanyang diwa. Pag sinabing diwa, yung kaisipan niya, tulog yung katawan lupa niya, yung utak niya nasa ibang lugar. Kumbaga sa atin, science-wise, okay, medical-wise, comatose. Pero wala naman siyang, medical problem, or wala naman siyang, wala naman siya vital organs disorder, diba? Sabi naman ng nurse, okay naman po siya. Lahat naman po ng, nagpa-function, may heartbeat naman siya. Pero ayaw naman gising. So, eto na. So, 3 araw siyang tulog, hindi siya magising. Tapos, kulay violet yung kanyang lips. Malalaman mo pag na-encanto yung lalaki o yung isang tao. Yung lips niya maputla, hindi na siya, mukha siyang patay na buhay. Okay? So, yan yung ginawa sa kanya. Tapos, ginising siya ng albularyo. Siguro, dinasalan siya o ginagamitan siya ng parang, ba yun? Yung parang pakpak ng manok. Okay, so iaano yan sa gilid ng kamay mo para malaman nila na kung talagang naaano ka, na-encanto ka. So, nagigising yun. Pag nagising siya, babalik na naman siya dun sa probinsya na yun, dun sa lugar na yun. Tapos, hindi malaman ng mga tao sa paligid na, bakit ka bumabalik doon? Wala, gusto ko lang ganon-ganon. Wala akong sisasabing reason. And eventually, apparently, nagkukwento siya na meron daw isang babae na nakilala siya. Tapos nilala daw siya doon sa bahay. Pinakain siya ng itim na kanin. Okay guys, kung kayo ay na-encanto, o hindi mo alam na na-encanto ka na pala, sumama ka doon sa tao,
Okay, akala mo vegan, akala mo vegetarian. Binigyan ka lang itim na kanin, huwag ka daw kakain. Excuse me. Sorry sa ubo. Huwag ka daw kakain ng itim na kanin. Kahit yung panaginip mo, diba? Sabi ng mga matatanda, pag nalaginip ka, tapos pinapakain ka ng itim na kanin, that's very, very dangerous. It's a sign na doon ka na mag-stay sa lugar nila. Okay? So, gagawin mo daw, sabi ng guy, kumain, pinapakain daw siya, ayaw lang kumain kasi busog siya. Sabi daw niya, ay, wala kang mararamdaman doon na na lungkot, basta masaya ka, maganda yung paligid. Parang normal lang, na parang ini-entice ka ng lugar na mag-stay ka doon. Yun yung engkanto. Hindi mo alam, 3 araw, 4 na araw, 1 linggo ka na palang nawawala sa sarili. Okay? Merong pangalawang klase na engkanto, paikot-ikot siya. Hindi siya mapakali. Lagi siyang aalis. Pupunta siya ng probinsya. Okay, watch out yung mga anak nyo, guys, yung mga teenager na anak nyo, ha. Pag yan, nakapunta ng probinsya, tapos babalik ka naman doon, di mo alam kung anong pinagagagawa doon, di ba? So, strict mami, So anyway, yun daw yung engkanto. Na klase ng engkanto na gusto nila mag-stay ka doon. So kung makarecover ka man, parati kang tulala. Okay, so eventually, tinetherapy din yan ng mga psychologists or parapsychologists. Yung tinatawag natin na nagpapagaling ng mga post-traumatic patients na nanggaling sa kakaibang dimension. Okay, so yun. So meron mga gano'n na nagpapagaling talaga sila. Meron silang professional way of doing that. So anyway, pag hindi daw nakaligtas sa engkanto, yung babaeng maganda na nahahalina ka, o kung babae ka, nakakita ka na sobrang gwapo, niligaw ka na pala, dinala ka pala sa karayaan nila. Okay, so meron mga gano'n. Parang birigan siya. Iba yung lugar nila, maganda. Mag-i-stay ka talaga. Ikaw mismo magpapumili na mag-stay ka doon. Kaya dapat may pangontra ka. So, ito na guys. Pagkatapos mo daw ma-engkanto, di naka-recover ka, parang naka-recover ka, yun medyo tulala ka. Eventually, you have to adapt to the modern world. Kaya kailangan mo ng encounter, kailangan mo ng interaction, okay, rational, di ba? Develop new hobbies. Okay, so kaya yung mga parents, diba, pag bakasyon, it's either papuntahin na lang yung anak nila sa mga workshop. Okay, yung personality, para strong yung personality mo to say no to things that you like to do, but you ought not to do it because that will harm you, that will eventually put you in danger. Hindi natin alam. You have to respect that culture, kasi may mga kultura na gano'n. Okay, so to make it short, yung mga engkanto na magaganda yung itsura nila, they will entice you to stay in that place. At kung babalik ka, tapos meron ka pa rin dasal nila, okay, yung iba nasisiraan ng ulo. Kakatakot guys, no? Okay, so yun yung nila, kasi you will tell many things. Ay, pupunta ako sa lugar na yun, babalik ako doon. Of course, yung mga normal na tao, isipin, ano ba ito? Nasisiraan ba ito ng bait? Bakit siya ganon? Wala naman lugar na ganon. Wala naman siya nakita ganon. Pupunta lang siya doon sa lugar na yun. Yun. Yung pangalawa, eventually nilalagnat sila. Tapos, the more daw na dinadala mo sa ospital, lalo silang namamatay. So, dapat i-pray mo sila. Okay? Okay. Ang number 3 natin. Okay, pag-kontra pala sa engkanto. Yun, yung red na clothes. Kasi takutin ako sa multo. Kaya, mahilig ako sa red. Okay, naniniwala po ako doon. Meron ako konting paniniwala. Although, I respect them. Pero nandun pa rin tayo sa rational world natin. We have to seek prayers and rational thinking. Huwag natin i-welcome yung mga bad vibes. Yung mga negative energy. Okay, yung mga out of this world, mga bizarre. Okay? So, ang pangontra daw dyan, sabi nila, lalo na doon sa mga dalaga, yung buto ng atis, magdala ka. Pagpupunta ka, kasi dyan takot yung mangkukulam. At saka yung nagpapasain ka, di ba magsasain ka sa probinsya, dahil ang dami. No? Magdala kayo ng, live grass ba yun? O taglad. Yung mabango sa sinaing, yung nagtanim, yung mga mayayaman iba sa, nagtatanim sila ng tanglad or parang grass, parang siya, green na mahaba.
na mabango, ayaw daw yun ng mga aswang at saka makukulam. Tinatanim nila sa front door kasi hindi lahat ako makakatok sa bahay. So guys, hindi lahat ako makatok sa door mo, tao. Diba? Kahit pakatanghalian yan. We have to, be prayerful all the time. Okay, so yan. So yun, ano pa daw yung pangontra? Sabi nila, yun nga, yung parang mahabang grass sa kulay green. Tinatanim nila sa front door nila. Takot yun. Takot daw doon yung mga mangkukulam at saka yung mga mababarang. Mababarang is yung parang pag dinasalan ka, may lalabas sa insekto sa mo. That's very demonic ko, nakakatakot. So anyway, when you go to the local, another province, sa malayo, naliblib, dahil wala ka namang kilala. Okay, you just want to have a thrill, adventure, di ba? Yung mga extreme adventure, yung mga ganon. Gusto nila yung mga nakakatakot na lugar, gusto nila yan. Okay guys, be respectable with the locals. Okay? So, yung palang nakakausap mo, aswang pala yun sa gabi. Hindi mo alam, di ba? Tik-tik pala yan. Hindi mo alam yung culture nila. Merong isang probinsya sa basta isang probinsya sa Pilipinas. Okay? So, yung isang bayan na yun, wala silang bintana. Tapos, gabi sila nagigising, nagluluto sila sa gabi. Ang madalas, tignan mo yung bahay malaki yung kawa nila. Yung pala tao yung niluluto. Okay, joke. So anyway, yun. So be respectable to the locals. Pag hindi ka taga ron, respeto ka, okay? Lalo na yung mga taga malayong probinsya, magrespeto ka dyan. Kasi meron yung mga dasal, may mga Latin yan. Meron mga libro ng Latin ngayon eh. I remember one time, ako dati, meron akong pinuntahan na puno nung pa yata ako, high school or elementary. Naglalaro kami doon sa puno. Tapos ang ingay namin, pag uwi ko, nakakati buong katawan ko. Tapos silalagnat ako. Sabi ng mami ko, hoy, anong nangyayari sa'yo? Ba't sa ka ba galing? Tapos silalagnat ako. One thing na malalaman mo pag meron kang parang yung nilalaro ka, yung nagustuhan ka, pag pinisil yung siko, masakit, para kami kakaso. Tapos yung pawis mo malamig yan. I don't know kung merong medical explanation dyan. So, ginawa nila sa akin, yung albularyo, pinapunta sa bahay namin, kumuha siya ng kasi provision sa amin eh. So, maraming puno doon. Kumuha siya ng mga sanga. Tapos, tinapik-tapik na doon sa sa katawan ko. Tinapik-tapik na. Tapos sinadasalan niya. Alam mo, Diyos ko, Lord, parang naghimala, nawala yung lagnat ko agad-agad. Tapos sabi niya, pupuntahan daw na yung puno, lalagyan niya ng patay na manok, bubukusan niya yung dugo ng buhay na manok, kasi yun yung gusto ng engkanto. So that's why, guys, naniwala talaga ako doon. Okay? So, ito na, number 3. Okay, number 3. Yung matanda na may dala ng gaba o prutas. Okay, ito yung number 3 na engkantos natin. Laking probinsya kasi ako. High school ako na elementary to grade school ako hanggang grade 6. Probinsya. Okay, sa probinsya ako sa Mindoro. Pagdating ko ng first year and second year, nag-Abad Santos kami. Malapit siya sa Tondo. Kaya be worry guys, sanirahan ako sa Tondo. I know how Tondo. Ang babait ng mga tao sa Tondo pag marunong ka makisama. First year and second year, yung tita ko may bahay doon, nakitira kami. Kasi nga wala akong guardian, wala kami guardian magkapatid. So kami, Kiaochong, yung Chinese school dyan sa Abad Santos, Philippine Cultural. Ang kilala ko pa yung mga kabatch ko dyan. So usually pag tatanungan kami, saan ka? Sa Kiaochong o sa sa Chiang Kai-shek? Magkapit-bahay lang yan. Tsaka yung mga Chinese school dyan. So, eventually, first year, second year, third year, fourth year, sabi ng dad ko, naku, bumalik ka na dito sa Mindoro. Dito ka na ulit mag-aral. Kasi nag-worry kami hindi naman sa delikado yung lugar. Kaya lang babae kasi ako. Tapos yung kapatid ko, medyo aaka yun. Medyo wala kami alam. Pero
Pero nung time na yung mababait pa yung tao talaga, hindi katulad ngayon, you should be wary of going out. So anyway, so in the long run, third year, fourth year, ulit ako, probinsya ulit kami. Excuse me. So eto na guys, okay. So yun nga, so ano ba yung connection nito? Nung third year, nung fourth year naman ako, madalas, okay, sumakay ako ng bus. Ito yung engkanto na may dala na prutas. Sabi nila, ewan ko, totoo ha. Okay, so ito yung pagrespeto sa ating kultura. Kung naniniwala yung mga taga-ibang sa alito, di ba? Merong mga mayayaman na kukonek sila lang alito. Kasi yung alito daw is at a sign of parang ninugulo natin na sinasamba nila yan or ino-honor nila yan. Kasi pag meron siya yan, nag-aalay sila dyan, maraming bunga yung kanilang taniman. Okay, talk to the old hacienda owners. Yung mga traditional daylo alito. Okay, we will tackle about that. Kasi marami ako alam doon sa mga ganyan. Kasi nung high school ako, mahilig ako magbasa ng mga horror books. Yung mga kwento naman, ako yung mga tipo ng tao na naglalaro kayo dyan. Ako nakikinig ako doon sa lola ko, nagkukwento. Old soul ako eh. Anyway, so eto na, balik tayo doon sa topic. So itong matanda na to, kaya nagkaroon ako ng idea about this. Sumakay ako ng bus, kasi pupunta ako ng bako, itusan ako ng dad ko, galing ng hardware. Pagpunta ko doon, merong matanda na sumakay, tapos nakatitig siya sa akin, matandang babae. Binibigyan na ako na parang prutas sa singkabas. Oh my God. So sabi ko, ay hindi pa ako kumakain na masyado. Sige po, okay lang po. Ganon. Tapos, siyempre, nahiya naman ako. Siyempre, out of meron naman tayong konting respeto sa matanda. Siyempre, may respeto tayo. Tinanggap ko siya. So, tinanggap ko siya. Tapos, wala lang. So, parang baliwala lang. Pag uwi ko sa bahay, tinapon ko siya. Okay, eto na, guys. Sakit yung tiyan ko. Sakit. Nabibilipit ako sa sakit. Sabi nung yaya namin, hoy, naano ka, nagaba ka. Sabi nang gano'n, huwag ka masyadong suplanita, islamera. Anong ginawa mo? Sabi sa akin. Ako naman, baliwala naman sa akin. Dahil high school na ako eh. Sabi na, baka, magandahan siguro sa'yo. Sabi ng mga kasama namin sa bahay. So, binabaliwala ako yon kasi sabi ko lang, iinom ako ng gamot. Yung pala prutas, pag binigay sa'yo, kakainin mo yon. Konti lang. Tapos, huwag mo itatapon, hayaan mo siya sa lamesa. Kasi yun palang prutas, may dasal. Yung parang, modern way ng Snow White. Kinabigay siya ng apple, di ba? May lason. Ako, hindi naman ako nalason, pero sakit na siya ako, nabibilipit ako sa sakit. Sabi nila, huwag ka masyadong islamera, huwag ka masyadong kasi introvert ako, guys. Pag hindi ko feel, hindi talaga. Kasi, ang introvert, guys, alam nyo ba, ito may sirit na naman naniligaw na naman tayo. Yung mga introvert, madaling silang makasense ng insincerity. Pag tinidigan ka habang nakikipag-usap ka sa akin, yung galaw ng mata mo at yung kilos mo, alam ko pag sincere ka o hindi. Yun yung talent ng introvert. That's why they chose to be isolated. Parang lang naman sense sa kausap ko. Binubola lang ako. Yung pala kailangan, medyo plastic ka minsan. So syempre makikisama ka katulad ng mga extrovert. Makikihalo-bilo ka. Okay, so personality development wise, you have to interact. Sabi nga nila, Loman is an island. So anyway, yun na yun. So sinuplada ko siya. Kinuha ko yung prutas, out of respect, tinapon ko. Pagdating ko sa bahay, sumakit yung tiyan ko, nabibilipit ako. Nagpatawag nung time na yun, nung high school ako, pinapatawag yung, meron kami family doctor, pupunta sa bahay. Titignan niya, wala naman ako sakit. So eventually, alam lang mama ko. So out of respect, sabi niya, salamat doc, uwi na lang siya. So, eto na yon, pinatawag na naman yung albularyo. Meron ako favorite na albularyo sa probinsya namin. Ewan ko kung buhay pa siya kayo. Si Manang Ellen. Okay, shout out to you kung buhay ka pa. God bless you. Kung patay ka na, Manang.
Manang, I will continue to pray your soul. Okay, ito yung albularyo na may singsing. Pag nilapad niya yung ano niya, yung kamay niya sa ano mo, sa katawan mo na merong sakit, merong karayong, tumutuksok siya. That's why naniniwala. So guys, okay, kanya-kanya lang tayo ng respeto sa paniniwala. Whatever it is, we have to respect them. Okay? So, para hindi tayo mapahamak. This is culture eh. We cannot erase the culture right away. Kasi parte yan ng ating ancestor. Okay? So, anyway, yun na yun. So, yung matanda na may dalang prutas. Guys, pag merong bumati sa inyo, tinapik kayo, tapikin nyo rin. Hi, mana, ganon. Lalo na paggabi. Diyos ko dahil. So anyway, yun doon ha. So may nga kayo prutas, huwag nyo isabin. Tanggapin nyo, pero huwag nyo kainin. Lagay nyo lang sa lamesa. Alright, so probably other entities will eat that. Pag nabubulok na siya doon sa sa yung iba may umuud siya doon sa lamesa. Hayaan nyo lang, pag bulok na siya, saka nyo itapon. Okay? Para niya sa patay. Sa pagsapatay, order ka ng patay, binigyan ka ng suha. Ay, suha. Oo, suha. Yung kabit-kabit na prutas, orange. Magkakatabi sila, saging yan, number 1 yan. Huwag ka kukuha, kasi yan, sunod-sunod yung patay sa inyo. Tabi-tabi yan eh. Yun yung mga kasabihan ng mga matatanda. Alright? So yun, yung una natin yung maliligaw, ililigaw ka lang naman. Yung pangalawa, yung ikantado, yung maganda o gwapong binata sa probinsya. Okay, ingat kayo ha. Huwag sama ng sama kung kanino. Okay, yung pangatlo, yung matanda na may dalang pagkain o prutas. Lalo na yung mga buntis, guys. Naku, Diyos ko Lord. Huwag nyo tanggapin nyo, pero huwag nyo kainin. Appreciate lang. Okay, lalo na kung hindi nyo kilala. Diba? Yung iba ka nilalaso na sa bahay nila, hindi pa nila alam eh. Diba? Kaya, may mga tao gusto nila mag-isa sa bahay lang. It doesn't mean they don't trust anyone or may trust issues sila. It's just that they feel. Madali sila maka-feel ng mga tao na na hindi totoo. Okay? So anyway, let's respect them. Okay, ang number 4 natin, yung mga taong puno. Alam niyo yung mga taong puno? Ito yung klase ng engkanto na nasa puno sila. Tapos, halimbawa, ang binibiktima nito guys, yung mga bata ha. Okay, that's why yung mga anak nyo, ayun, nanakot na naman ako, Lord. Anyway, yung mga bata na naglalaro sa malalaking puno, be careful, yan nga yung nangyari sa akin, diba? So, pag nagustuhan ka, ayun, it's either mawala ka or magkaroon ka ng, yung, merong mga may pag nagustuhan sila kakaroon sakit sa balat, na hindi gumagaling. Okay, guys, so mga mommies, daddies, pag yung anak nyo medyo nakakati-kati, okay, hindi lang po yan alipuha or hadhad. Okay, tapos galing kayo ng probinsya, paliguan nyo ng tubig na maligam-gam na may asin. Meron akong, sa probinsya namin, nung mga bata pa kami, pag medyo masakit ang katawan namin na walang dahilan, yung mama ko, pinapatawag niya yung matanda, pinapaliguan kami sa dahon ng sampalok. Okay, so may mga explanation sila dyan, di natin alam. We just respect them. So yun, paliguan nyo lang siya ng may asin. Okay? One thing ha, magagawa ka ako ng toner na may salt, sea salt. Kasi maganda talaga siya sa allergies. Kasi ako sensitive ako eh. So anyway, pumunta na tayo sa beauty. Okay, balik tayo. So yung mga taong puno, madalas, meron silang mga bata. May mga bata din, na katulad ng mga anak natin, nakikipaglaro sila sa anak nyo. So hindi nyo alam, di pala tao yun, nakatira pala sa puno. Dinala nyo yung anak nyo kung saan, o kaya naman, sipin, patatawin ng kalsada. Okay? Maghahabulan sila, hahabol yung anak nyo. Paghabol yung anak nyo, naipit na pala ng sasakyan, wag naman, knock on the wood. Okay? So, be careful, be worried. Kasi nung araw, ang ganda na nasa city yung anak mo, you should let them play with other kids. That is social skill, social interaction. Pero kung close environment, na yung anak nyo, nandun sa control yung environment, ibig sabihin, alam mo yung mga bata maayos doon, okay lang. Pero yung mga bata na hindi mo kilala,
Di ba? Yung iba nga, pag uwi na, nagbubura, nilalabanan ka, kinukuha ka ng pera sa wallet. Okay. O kaya naman, tumatakas sa gabi, dumadaan sa bintana. Hindi mo alam kung saan mo hahanapin, nakidnap na pala. O, di ba? So, yun yung mga, anyway, let's go back to the Encanto. Yung mga taong puno, lumalabas sila pag yung walang kasama, vulnerable yung tao. Alright? So, I'll tell you one experience. Okay, anyway, so yun go, mga bata or mga wala, basta may kasama ka bata o... So guys, eto na to, no? Itong klase ng Encanto na to, pag may kasama kang bata or mga bata, kasi ang gusto nila, mga bata. Okay, so itong mga tao na to, itong mga taong puno, hindi natin siya nakikita. Para silang doppelganger. Gagayahin nila yung mga kasama mo sa bahay. Kasi na-experience ko to, hulaan nyo na lang ha. Nakukupahan kami ng apartment before. Yung anak ko is 1 year old, 2 year old. Pauwi kami alas 2 sa madaling araw. Yung apartment, yung bago ka lumigo, meron doon na puno na kaimito or star apple. Okay, yung star apple na yun, sinasabi nila, pag star apple daw, kasi kami doon sa bahay namin sa probinsya, malaki yung bahay namin, merong star apple. Talagang naniniwala kami, nagbibigay siya ng swerte sa'yo. Pag naalagaan mo ng ayos, pag pinutol mo, Diyos ko, malas-malas. So, eto na yun. Yung star apple na yun, pag namin, yung tricycle driver, nakatingin siya. Ako, napatingin din ako doon sa puno. May mga naglalaro na mga... At tataas sa tao kasi taas ng pinto. So, kisang pa talaga ako. Sabi ko, putya, hindi to sorry for the word Okay, hindi hindi tao to. Ang tatangkad nila, tapos ang mukha, yung mata nila, ang lalaki. Pero hindi tumitingin. Pero ini-entice ka na bumaba ng tricycle. So ako naman, malakas yung faith ko kasi madali akong, may gift kasi ako sa ganyan na nakakaramdam ako pero hindi ako masyadong kakita. Pero this time, nakita ko. Parang normal lang siya na tao, naka-short, tapos yung lalaki. Pero nagulat ako, sabi ko, shit, hindi ito tao kasi ang tangkad. Sabi ko, kuya, lumalayo na kami, si kuya, so, sabi, ate, kakilala nyo ba yun? Kasi nakatitig lang ako Sabi ko, kuya, diretso ka lang. Hindi ako nagpahalata, natakot ako. Tapos, pagbaba ko ng apartment, okay, pagpasok ko ng bahay, naghagis ako ng asin sa bintana at sa pinto. Tapos, yun nga, bago ako bumaba, sabi ko, kuya, mag-iba ka ng way. Huwag kang babalik doon sa way na dinaanan natin. Kasi, yun sa lubog natin, hindi tao yun. Hindi mga tao. Kamukha siya ng mga kapitbahay ko. Kasi meron ako kapitbahay doon na, sila, matatangkad din sila, pero hindi naman ganun katangkad. Babae, at saka, may accent din naglaro. Pero Diyos ko, alas so madaling araw, di ba? So, walang ganon na, sabi ko, Encanto yun. Kasi dapat siya ng puno. Hindi siya maalis sa puno, guys. Nandun lang siya sa tapat para may nilalaro silang bola. So, ikaw naman, kasi kung bengot-bengot ka, bababa ka, uy, bakit wala na, Encanto ka na. Kasi alas 2 sa madaling araw yon. So, sabi ko doon kay kuya, hindi tao yung naaluhan natin. Sabi, naku, madam, kaya pala tumitindig yung manahibo ko, madam, lumalaki yung ulo ko. Sabi ko, wag ka dyan dumaan, ha. Doon ka na sa kabilang dumaan, alas 2 madaling araw, yung galing kami ng Manila. Kasi kasama ko yung anak ko, 2 years old o 1 year old. Nakukupahan kami. So, that's my experience. So, ito walang halong bola to, ha? Okay, guys. So, walang halong takutan to. Totoo to. So, that's why yung mga puno, respeto nyo yan. Okay? Kung may malalaking puno kayo sa mga bahay, sa mga yung iba ilaalayan pa nila yan. Kasi nagbibigay ng swerte yan. Okay? Unless, kumakain na ng tao, kaya nahapunan na malaking panigi. Ibang kwento na yon. Okay? So, ang pakota daw dyan, huwag ka makikipag-usap sa taong hindi mo kilala. Okay, rationally speaking, huwag kang, lalo na pag hinawakan ka, di ba, nakakatakot yun. Hindi mo naman kilala. Tapos, malapit sa puno, watch out pag may mga puno, guys, okay? So, meron dyang entity, lalo na yung malalayong lugar, saka liblib, madilim. Alright? So, gabi yan nagpapakita at mahilig ka sa bata. Yun yung pang-apat na Encanto natin. Okay, pang-5 Encanto. Okay, ito yung nasa city.
pag yung bahay nyo, okay, eto puno na naman to ha, o kaya yung pinagputulan ng puno, mga bata na mahilig sa laruan. I don't know, may movie nito eh. Yung bata, nakatira siya doon sa bahay o sa building na luma. Okay, maaring doon sa building na yon, merong ano, masasabi mo rin ito parang multo siya. Pero engkanto siya because pag sinabi mo engkanto, nakikita mo siya and then they entice you to go with them, to play with them. Okay? Usually yung mga multo, nagpapakita lang sila tapos wala na. Pero engkanto, so guys, yung engkanto yun yung tinatawag natin na ano ba pagkakaiba ng multo sa engkanto? Ang multo kasi tatakutin ka lang. Okay? Pero mga tinatawag natin na ano pa yun? Yung nalalakit na multo. May tawag dun eh. Aanuhin ko yun. Aaralin ko yun. Pero tawag dun, poltergeist. Okay, di ba yung poltergeist na movie? Ito yung engkanto, they have interaction with the humans. They can interact, they can see you, you can see them. Okay, yung multo, pinipili na yung pagpapakitaan na. Pero yung engkanto, gano'n din sila, pinipili, pero they interact. They interact. Parang tao, akala mo normal na tao lang. Bibigyan ka ng kape, o kaya mga gano'n. So, nakakatakot siya. They really have their black power or pag araw ng patay or Biyernes Santo. Okay? So, yan. Hindi ko ba na-encounter, hindi ko naman na-encounter, pero usually yung mga bata naglalaro sa lumang building, totoo yun guys, nakaka-capture pa sila ng camera. They are called encantos. They wanted to play, hindi pa sila makatawid sa liwanag. Okay? So, ang pangkontra dyan, always be with other people. Huwag ka mag-isa, huwag ka mapag-isip. As much as possible, if you're an introvert person, you have to interact once in a while. At saka dapat magdasalin ka. Kasi may mga tao talaga, lapitin sila because they have nothing to think about. Okay? Okay, hindi sila chismosa siguro. Hindi sila mapagkwento sa kapwa. Tahimik lang sila sa isang lugar. Kaya importante, minsan masasabi mo, ay kaya ganun ang matanda niya kasi wala siyang kausap. So that's why iba yung pinaglilibrahan nila. We have to interact guys. Okay, kaya nga yung mga chismis chika, natural yan as a human being that paano nila napapalalim yung pakikipagkapwa-tao nila dahil sa chismis. It's a normal human behavior. But then, pag nakakasakita siya ng tao, nakakasira siya ng buhay, syempre meron tayong legal action dyan. Now, to be a relative of this topic, ba't ko na banggit yan? Encounter. We have to interact. Okay? So, kailangan lang interaction sa tao. Lagi kong inaano yun sa personality development course ko, na yung mga therapy natin, you have to talk to them. Okay? You have to talk to the person na siya. You have to feel them welcome. Kasi minsan, kaya sila naging wallflower is because they are afraid to mingle. They are afraid to interact. Okay? So, kailangan mayroong interaction, mayroong encounter. Makikisama ka. That is social skills. We need to, pipiliin lang natin yung kausap natin kung makakabuti sa buhay natin o hindi. Okay? So, kung naman yan, sobrang nakakasama sa ating mental health, iwasan na natin. You have to say no. Okay? You have to, be busy with other better things. Now, the idea of this vlog is to empower us that we have to respect other people. Okay? We have to respect other places. We have to respect culture. We have to respect other beliefs. Okay? Hindi pwede sabihin natin, nasisiraan ang bayan dyan. Ako, yung albularyo na yun, wala yan sa sarili na, Huwag ganun, guys. Okay? You have to respect them because yung kultura ng Pilipino is nandiyan sa atin. Diyan tayo pinanganak. Yung mga niluto natin, yung mga ancestral natin, we have to respect them. Okay? Meron kayong mga lupa na na hanggang ngayon binubulto. Pero ang pinagpapakitaan lang yung mga bisita. Yung mga nakatira doon, hindi naman pinapakitaan. So may mga ganong bagay na hindi natin maipaliwanag. We just have to pray for that and we have to acknowledge that God is alive. God is with us.
Okay? So, hindi natin welcome yung mga ganang bagay. Instead, we educate, we raise awareness, and then we help other people to counteract those practice. Okay? So yan, katulad na yung mga tarot reading. Naniniwala ko yung tarot, if you read that, they have entities there. Kasi minsan, di ba, may mga pagkakataon na sinasabi na talaga yung future mo. Hindi ka lang paniwala, nagkakatotoo, yung mga manghuhula, mga prophet. Hindi natin alam. They are virus. Sometimes they are virus. They don't know. Okay, so, back to our topic in Cantos, guys. Okay, that is culture. That is part of the Filipino. If they have Dracula and Transylvania, if they have Freddy Krueger, yung mga ganun tao na nabuhay nung panahon na yun, totoo man o hindi, we have to respect the culture, their past. Okay? So that's it, Pansit. Okay, this is Coach Mary. Okay, for Coach Mary TV. Okay, under Coach Mary, under the moon. Okay, happy Halloween, everyone. Okay, enjoy your parties. Okay, be sure that you give candies to the children. Alright? Bye. Thank you. Respect culture. Bye. Okay, on my next vlog, guys. Okay, I'll see you. We will talk about the 8 kinds of rich people. Meron sila mga pattern na sinunod na hindi natin alam. May gulay. Ang galing na mga nila, mga ways sila, bakit sila yumaman ng ganun kayaman. Na hindi na maubos-ubos yung yaman nila. Paano ba tayo magiging ganun? Okay, so we have to tackle them. Okay, i-dissect natin kung ano mga pinagagagawa nila. Okay? 8 types of rich people. On my next vlog, Coach Mary TV. Coach Mary under the moon. Happy Halloween. Bye. See you on my next vlog. Bye.